Ang Modi Floranda, National President ng Piston. Kamodi, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po, Kamodi. Magandang umaga po Sir Joel at Ma'am Wing at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Kayo po last week ay nagsagawa ho ng transport holiday, kilos protesta. Ang akto naman po ang gumagawa ng transport holiday po ngayon. Ano ba ang balak ninyo? Tuloy-tuloy ba yung transport holiday? Sasamahan nyo ba ang akto sa transport holiday na ito, Kamodi? At sa ngayong araw ay ilulunsad po natin yung presscon at galing ito sa iba't ibang mga grupo. Jeepney, TMBS, mga Grab at UB Express at mga motorcycle, mga motorcycle. Ito yung mga G-Ride at iba't iba pang muda ng ating public transport. Ngayong araw ay magkakaroon nga po ng presscon dito sa UP Hotel. Kaugnay nga dito sa Maring Pagkundina, dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay halos hindi na kumikita yung ating sektor. Kaya't nagkakaisa ang tinig ng iba't ibang muda ng public transport kasama ang ating mga manggagawa at mga commuters kaugnay nga dito sa dinadanas po natin ngayon. So, ibig sabihin nito, Kamodi, ay magkakaisa kayo at magsasabay-sabay kayo ng transport strike. Ganun po yung plano. Batay doon sa naging kaisahan po ng alyansa kahapon, yung binuo nating alyansa na no to PUB, no to all price hike, ay hahantong tayo, hahantong doon sa malawakang kilos na welga, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa buong bansa, kaugnay nga dito sa patuloy na pagtaas. Kasi sa ngayon po ay halos sa ibang mga rehiyon, ay umaabot na po ng 120 hanggang 125 per liter. At talagang kung dati ay nakakapag-uwi pa tayo ng 500 to 600, ngayon po ay 200 to hanggang 300 na lamang yung ating naiuwi ng ating mga driver, hindi lamang ng mga jeepney, kundi sa iba't ibang pangmuda ng ating public transport. At kahapon nga po ay kausap po yung isang driver. Ang naiuwi po niya sa loob ng 12 to 18 hours ng kanyang pamamasada ay talagang umabot lamang ng 65 pesos yung kanyang naiuwi dahil yung boundary at saka yung malaking konsumo sa krudo. 65 Kaya pesos. ito yung malaking epekto. Ilang oras na biyahe yung Kamodi? 12 to 18 daw eh. 12 to, Oh my 12 to God. 18 hours po na pamamasada. Yung diesel po niya ay mahigit ng 2,000. Tapos yung boundary niya ay nasa 500 pesos na yung kanyang boundary. At talaga nung umuwi po siya, yung bariya na lang sa kahon yung kanyang naiuwi. Kaya sabi niya, paano ko pagkakasyahin yung 65 pesos doon sa aking apat na anak na para mapakain. Kailan niyo po, ganito po yung malaking kailan niyo po tinitinan na isagawa yung magkakaisa kayo na sabay-sabay na magwawelga o transport strike, Kamodi? Ngayong araw ay i-announce po natin sa presscon, pero tinatangka po natin ay bago matapos itong Marso ay ilulunsad po natin yung nationwide na transport strike. Kaugnay nga dito, yung panawagan po natin ay yung kagiyat na pagbasura doon sa old regulation law, yung pagtanggal po ng excise sa saka ng VAT, at kakibat niya yung panawagan natin na i-roll back doon sa 55 pesos. At kalinsabay po niyan yung ating panawagan na dagdag sahod ng ating mga manggagawa na 1,200 pesos. At siyempre sa bahagi po namin ay may plano po rin tayo na mag-file ng dagdag kita kapag talagang hindi na sumasapat at hindi na makasapat yung maliit na halaga na natitira po sa atin. Palagay ko, Kamodi, miskin na hindi ipanawagan, miskin na hindi pagkaisahan weng na mag-transport holiday, palagay ko napipersa na rin yung mga tsuper na wag nang bumiyahe. Bukas nga, magiging 130 na diesel eh. So, ano pa talaga ang matitira sa inyo? Di ba? Opo, talagang sabi nga namin, yung dating kapos na ay lalong naging kapos pa kasi epekto nga nito ng pagtaas. At ang inano natin, ano na bang hakbang ng gobyerno para pigilan itong Hindi naman daw kayo patuloy na iiwanan. pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kamodi, sabi ni Presidente, hindi kayo iiwanan. Ang problema po ay matagal na po tayong iniwan ng pamahalaan
at hindi na tayo makasabay do sa, sabi nga natin, hindi na makasabay yung kabuhayan ng ating mga driver at mga operator at ng ating mga mamamayan. Kamote, yung 55 pesos, i-roll back sa 55 pesos ang presyo ng produktong petrolyo. Baka po mukhang imposible yun dahil ang sabihin lang ng mga oil companies, dikta po yan ng presyo sa world market eh. Ang naging basehan po niya nung 55, bago po nagkaroon ng US aggression, ay 55 po yung ating presyo. Opo. At sa ngayon naman, yung binibinta natin sa kasalukuyan, ay ayon naman sa Department of Energy, ay mas nabili po yan ng mas mababang halaga. Kaya ibig sabihin niya, nagsobra-sobra na yung mga tubo ng oil company, kahit nararapat lamang na ibalik sila doon sa 55 pesos na per liters. Kasi yung nagiging katuwiran po ng oil company, kaya daw sila itaas ng taas sa ngayon, dahil yung bibilihin daw ng nilang susunod na supply, mas mataas na. Kaya ibig sabihin yan, ay hindi pa nila nabibili yung supply pero naniningil na po sa mga mamamayan. Yun nga daw yung tinatawag, recovery cost ba yun? Yung tawag recovery nila, cost. recovery cost. Para daw po Opo. may pangpondo sila sa pagbili ng mas mataas sa next time around na pag-order nila ng imported oil, Kamodi. Yun nga, yun po yung isang malaking problema, Mawing, dahil yung kanilang negosyo ay gusto nilang kumita agad sa hindi pa napapanahon. Dahil ang sinasabi nga natin, parang ano yan hindi pa napipisa yung itlog, binibilang na agad nila yung kanilang tubot kita na naepektuhan mismo yung ating mga mamamayan. Sapagkat kung titingnan natin, halimbawa sinasabi po ng Department of Energy na mayroon naman talaga tayong supply na 50 hanggang 60 days. Kaya ang tansya nga po ng Department of Energy dapat April pa. Last of April bago gumalaw. Pero tingnan nyo naman yung pagsirit ng presyo, talagang tuloy-tuloy yung pagtataas ng mga oil company. Kaya mahalaga po, talagang yung isang nakikita rin ng Department of Energy yan, yung talagang pagbasura dito sa oil regulation law kasi sinasabi nila nakatali yung kamay nila doon sa provision mismo ng batas. Kaya sabi natin, ay kung nakatali yung inyong kamay sa provision ng batas, bakit hindi natin patanggal yung batas? Para bumalik sa kontrol ng gobyerno yung usapin ng presyuhan ng produktong petrolyo. Ibig sabihin yan ay bawat paggalaw, bawat pagtaas ng presyo, dapat dumadaan niya sa public hearing na dapat ay nagkakaroon ng pag-uusap, pagkano yung itataas, magkano yung ibababa. Hindi katulad sa ngayon, dahil sa ilalim ng batas ng oil regulation law, ang nagtatakda na lang yung mga oil company kung magkano at kano kadalas yung kanilang pagtataas. Kaya ginagawa po nila, linggo-linggo, tumataas yung presyo yung Pero Tuesday hindi daw naman po, po tayo kasunduan linggo-linggo yun umaangkat ng crudo. Okay. Tsaka Weng, actually, Kamodi, ang Department of Energy ay nagpahayag na po ng kagustuhan na ito po'y paamyandahan. Yes, oo. At sabi nga nila, para magkaroon tayo kahit papaano, Weng, ng control doon sa presyuhan ng langis. Yun na sinasabi yung ng malaman lang DOE. natin yung yung unbundling ng cost nga, di ba? Yun. Yung saan nagmumula, saan ang hugot ng napakataas na singil. Napakataas na presyo ng produktong petrolyo. Hindi natin alam yung mga detalye na yung Joel. Bulag Kaya po ang nga DOE doon Kaya lang, ang maganda nga sana dyan, medyo maganda na yung dating sa atin ng DOE statement na yan. Kaya ang problema, may recovery cost pa pala. Meron. Yun. Nauuna yung singil bago yung... Ayos no? Oo. Para sila yung negosyo, bawal malugi, ano? Walang kalugi-lugi yung negosyong yan, Talaga naman. Sige. Actually, yan yung ang tawag namin yan ay siguristang negosyo ng mga oil company. Oo. Kanina po na hindi pa nabibili yung produkto pero kumikita na. Opo. Kamodi, kanina nabanggit ninyo magpa-file kayo ng panibagong fair hike petition. Tama po. Magkano po yung i-file ninyo? Bate po doon sa naging unity ng ating grupo ng iba't ibang rehiyon, ay magpapile po tayo ng 5 pesos. Dahil doon nga sa laki ng nawalang kita ng ating mga driver, hindi lamang ng mga pampublikong transportasyon, ng mga jeepney, kundi lahat. Kaya ito naman ay 5 pesos at kalinsabay niyan ay panawagan talaga natin na kagyat din na aprubahan ng gobyerno yung 1,200 na nakabubuhay na sahod ng ating mga manggagawa para at least makasabay sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ng mga bilihin. Hindi ba yung 5 piso ninyo na inihingi suntok sa buwan yan yung piso nga binawi pa Tsaka may sabi na si Presidente kahapon. Hindi napapanahon ang fair hike, Sir Modi. Ayun. So parang hindi ba yun naman yung Ma'am Weng, sabi nga natin
kapag yung mga ordinaryong mamamayan, yung humihingi ng karagdagang kita para maibsan yung patuloy na kagutom at kahirapan nito, ay nag-aatubos ng gobyerno. Pero pag yung mga malalaking mga negosyo, katulad ng Shell, katulad ng Petron, hindi kumikibo ang pamahalaan. Kaya ang tanong nga po ng mga driver, sino ba pinagsiservisyuhan ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Yung mamamayan ba o yung mga malalaking mga negosyo? Kasi mas pabor siya sa malalaking negosyo kasi ang malalaking business ay mayroong tax holiday. Pero yung mga ordinaryong mamamayan, araw-araw po tayo nagbabayad ng buwis. Okay. Okay ba sa inyo yung kasi mukhang nasa drawing board na rin yung hindi lang one time yung 5,000. Kundi baka daw magkaroon ng part 2 po yan. Okay na ba sa inyo yun, Kamodi? Sa atin ay sa isang tingin ay makakatulong. Pero pag inano din po natin ay lalamunin din lang halimbawa ng 5,000 ay kung abot ng 120 o 130 per liter, halos 1.5 days lamang na makukonsume ng ating mga liter. Babalik din lang doon sa oil company. Kaya mas ang dinidinan nga po natin na dapat galawin talaga ng gobyerno yung mataas na buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang yung isang sektor yung makinabang, kundi makinabang ang buong mamamayan sapagkat halimbawa natanggal po natin yung isa stock na 6 pesos per liter yan. Sa ngayon ay naglalaro ng 11 pesos lalim po ng bat. Almost 18 pesos po yung mawawala per liter. Malaking bagay, at yung may babalik sa mga driver at siyempre ang kakibat niya, yung pagbabadi ng mga bilihin na makakasabay yung maliit na sahod at kita ng ating mga mamamayan. Kaya mas ito yung isa nating tinutulak talaga sa gobyerno. Ang sinasabi ninyo, VAT, excise tax, tapos oil deregulation law, Plus pagbasura. dagdag sweldo. Dagdag sweldo, all or nothing kayo. Lahat ng yan o wag na lang. Yan ang sinasabi ninyo, Kamodi. Opo. At hindi kayo papayag na ayuda lang. Opo, sabi nga natin ang ayuda ay 1 solomons lang. Ay isang bigay lang yan. At kahit na sabihin nilang dalawa pa na mabibigay siya, talaga na nating 2 beses abot ng 10,000. Kung tuloy-tuloy naman at tumataas ang presyo ng petrolyo, ay halos nawawalan din po ng saysay. Okay. Alright. Kamodi, salamat sa oras. Mag-ingat po. ka. Thank you. Good morning. Salamat po. Salamat, Mang Wing. Salamat sa inyong dalawa. Ingat po kayo palagi. Thank Ingat you. din po. Si Ginoong Modi Floranda, the National President ng Piston. Meron silang press con mamaya, di ba? Hilingan, walang pinoproblema.